Okay, so now we'll be discussing special topics in financial management. Okay, so yung mga topics na discuss natin dito sa ating module 1 is yung mergers and acquisitions, and also risk management and derivatives. And for the last lesson will be financial risk management. Okay, so for this, dito sa lesson 3 na to, yan, ito may mga computations tayo dito. Although hindi ko nilagay, but I'll be preparing a separate discussion for this one. Okay? Yung mga basically mga computations natin will be discussed through yung mga activities natin. Okay? Para ma-practice nyo rin like this. These things. Okay? Okay, so let's proceed now with lesson 1 of mergers and acquisitions. Okay, mergers and acquisitions are basically types of restructuring. Okay? So mergers and acquisitions or also divestitures. Now, those are the ways a company may restructure its company. Okay? So first, let's go with mergers and versus consolidations. Okay? Ito yung dalawang normally pinagsasama ng mga terminologies. Sometimes they are used parang pareho lang. Pero magkaiba sila. No? Technically, magkaiba sila. But in both of these situations, mergers and consolidations, both involve combining two companies. Ano nga lang ang difference nila? For example, in a merger situation kasi, if we speak mathematically, no? For example, meron tayong dalawang company. Company A and Company B. Okay? In a merger situation kasi, pag nag-merge yung Company A and Company B, it could either be A or B. Okay? I'll explain later ano yung ibig sabihin that. This is for the case of merger. Whereas in the case of consolidation, let's say both same companies A and B magko-combine sila. And then ang magiging result would be C or company C. So what's the difference between a merger and a consolidation? In a merger kasi, one of the companies will absorb the other company. Okay? Isa sa kanila, i-absorb, yung isa, maa-absorb. So, let's say for example, si A would take B. Okay? Ibig sabihin, si B para kakainin siya ni A. So, ang matitira in a merger, si A. But of course, combining both assets and liabilities ng A and B. Okay? Yun nga lang, ang matitira, yung corporate identity ni A. Okay? Pero sa consolidation, let's say A and B combined, there is necessity to create another corporate identity which is C. So C is a different corporation from A and B. So si C, inabsorb niya yung assets and liabilities ni A and B. Okay? So yun nangyari sa consolidation. So sa merger, one company retains either A or either B. Kung si B naman yung nag-absorb kay A, si B yung may iwan. So A would be dissolved. Okay? So that's how merger works. Pero sa consolidation, basically, pag nag-combine yung two companies, meron tayong i-create na bagong corporate identity. Okay? Which is yung si C. So both A and B would be dissolved. Madi-dissolve sila, maiiwan magkikreate tayo ng bagong corporate identity. Okay? So, general expression of merger and acquisition, ito may mga specific categories tayong tinatawag. Horizontal, vertical, and conglomerate. Horizontal combines two companies in the same industry. Vertical, supplier-distributor, conglomerate has something no relation. So, let's say for example, meron tayong company A, B, and C. Tapos meron din tayo D, E, F, G, H, I. Okay? So, all in all dito sa ating illustration, meron tayong 9. Okay? 9 companies. Okay?
So si A, B, and C, ganun din ito, si D, E, and F, and si G, H, and I. Itong vertical lines na to, this is a supply chain. Supply chain. Let's say si A is a supplier para sa materials ni B, who is a manufacturer, and then C is the distributor or the retailer. Okay? So si A nagsusupply kay B, si B nagsusupply kay C. Okay? So supply chain yan. So ganun din dito si D, E, and F. Supply, ganyan. Supply, nagsusupply. So basically, yung vertical na ito, this is yung sinasabi natin supply chain sila, no? While horizontally, they are on the same industry, therefore they are technically competitors. Okay, competitor. Si A, competitor ni D, competitor din si G. Si B, competitor si E, competitor si H. Si C, competitor niya si F and si I. Okay? Na yung sinasabi natin dito, ito yung horizontal merger. For example, ito, nag-combine sila. Yan. Horizontal merger. Basically, on the same industry. So, technically, they are competitors to each other. So, A and D. No? For example, they are the same na nagsusupply ng parang materials. No? Nag-combine sila. So, yan yung horizontal merger na sinasabi natin. Horizontal, diba? Ngayon, vertical, ito with the supplier or distributor. So, ito nga, for example, itong si B saka si C nag-combine. Okay? So, they are within the same supply chain. They are not competitors, no? But they are in the same supply chain. Not necessarily ganito, BC, no? Pwede naman kunyari si B saka si F. Kasi technically, they're on the same business lang. Competitors sila with each other. So, si B saka si F, yan. So, or si D saka si H, G, or si E, basta pa ganun siya. Ayan. So, vertical merger tawag dyan. Well, conglomerate merger, something that has no related product or markets. Just like yung mga parent companies natin na maraming hawak. Just say for example, diba sa Ayala merong BPI, which has no relation naman dun sa kanyang Globe na telecom at wala namang kinalaman dun sa Manila Water niya na utility. Wala rin kinalaman dun sa kanyang Ayala Energy, no? AC Energy. Wala kinalaman dun sa kanyang real properties na Ayala. So, basically, conglomerate na yung tawag natin dun sa ganung companies. Okay? Or, for example, dito yung example niya, no? Banking, tapos nag-combine siya with an insurance company. No? Yung banking services, wala namang kinalaman sa insurance company. So, basically, yan siya. Okay, some motives for business combination, sometimes they say that it's to maintain a company's rate of return, no? Although depende naman kasi yan dun sa maraming factors, no? Sometimes these mergers allow, no, for enjoyable na profit. So mas malaki yung magiging income nila. So with combined entities, so pwede yan, no? Also, pwede rin, it could result into revenue enhancement. Okay? Yun yan lang, if there is a synergy that is present dun sa combination. Ano ba yung synergy na sinasabi natin dito? Sinasabi na merong synergy if the total, okay, yung total ng dalawa would exceed that, the total of the combined would exceed the total of the individual. Medyo hindi siya, medyo hindi siya something na makita natin in mathematics. Kasi for example, ito si A and D. Individually, kunyari, let's say, si A has a revenue of 5, si D has a revenue of 6 individually. 5 and 6. Okay? So, individually, pag inad natin yan, that's 11, right? Pero let's say, nung nag-combine sila, no, may effect na nangyari, yung kanilang revenues have been like 15. 15 pala, no? Individually, 5 and 6. Kaso lang, nung nag-combine sila,
naging 15. So, kung titignan mo, parang lang, diba? 5 and 6 is equal to 11. Pero nung nag-combine sila, naging 15. Hindi siya something like mathematical. But yun na nga, meron tayong tinatawag na synergetic effect na mas okay pala nung nag-combine tayo. Okay? May premium, may dagdag. So, yun yung sinasabi dito na, yeah, possible reason, no, para sa pag-merge is this synergetic effect. Yan, pwede yan. Okay, cost reduction. Okay, so pwede kasi may potential na reduction in the cost then, especially yung tinatawag natin economies of scale. Okay, sa economics and management, pag sinabi kasi natin economies of scale, mas malaki yung production mo, mas maliit yung cost per unit. Mas ma-enjoy mo. Kasi mas maraming units na maghahati-hati for the same fixed cost. Okay? Kasi nga sinabi natin na fixed yung isang cost, so hindi na siya mag-change regardless of kung ilan yung ipoproduce natin. Well, for example, parang ganito lang, i-simplify lang natin as this. Pero hindi na kasi siya covered nito. Supposed to be, no? For example, kunyari luluto tayo ng, luto or, sige, sabihin natin magbebenta tayo ng goods. Okay? And then, for us to sell, magre-rent tayo ng space. Yung space na nire-rentahan natin is, let's say, 1,000 per day. 1,000 per day yung re-renta natin. Okay? Ngayon, let's say, for the day, nakakabenta tayo ng 100 units. Okay, ito yung typical natin, regular. So, pag tinignan natin, dito sa 1,000 na cost natin per day, 100 units yung maghahati-hati. So, that's 1,000 divided 100. That would be 10 per unit. Okay? Yan yung magiging cost per unit. Ito. Pero, let's say, instead, although, ganun pa, diba 1,000? Kasi nga fixed nga siya 1,000 per day. And then, we decided na dagdagan natin yung units. Okay? So, from 100, ginawa natin nag 200 units tayo kasi medyo marami yung mabebenta natin ngayon Okay? Economies of scale, mas malaki nga Mas malaki yung production natin, mas malaki yung mabebenta. So, yung 1,000 pesos natin, paghahati-hatiyan ng 200 units na. Therefore, magiging magkano na lang to? 5 peso per unit. So, tignan mo, mas maliit na yung cost. Yun kasi yung principle ng economies of scale. No? Mas maraming production mo, mas favorable for a company, mas maliless kasi yung kanyang cost. It's because mas maraming units yung maghahati-hati ng fixed cost na sinasabi natin. Yan. Economies of scale ang tawag natin dyan. So, pwede yan. Kasi nga, nag-combine yung companies di ba? Ito, nag-combine sila. So, basically, mas marami mapoproduce nila. Yung ibang unutilized na capacity na magagamit. So, therefore, mas marami silang mapoproduce. Mas maliit yung magiging cost nila. So, yun yung sinasabi niya. Well, economies of scope naman does not talk about the quantity or the size ng production natin. But rather, dun sa relationships among the products. Kasi may mga products tayo that undergo yung tinatawag natin na joint process. I mean, si product A possibly may process na ganito and then si product B possibly meron din siyang process na ganyan. Okay? Which is, baka may mga unused capacities tayo dun sa production line. So, pwede pala natin. So, yung product A, ni company A, ganyan. Tapos, may product B si company B. Hindi natin alam na they undergo the same process pala. May mga unused capacity tayo. So, pwede natin ma-utilize yun. So, makakatipid tayo. Basically, ganun din naman siya, no? Dun sa fixed cost niya or unused capacity. But basically, ayan, yung na-mention niya dyan yung inputs for multiple products. Yan yung sinasabi niya sa economies of scope, no? So, yun. Pwede tayo maka-benefit from that. Okay, well, meron siyang sinabi dito ng efficiency. So, basically, cost savings niya that due to this two. Economies of skills, economies of scope. Okay? Siguro, superior management skill or ibang managerial factors.
So ano pa? Ibang factors o financial motives. Pwedeng tax considerations, although this is dependent on the country kung nasan sila. Baka possibly merong uh, may epekto sa taxes nila. Pati sa cost of capital, although depende rin naman to yung lowering of cost of capital. Depending on a case-to-case situation. But possibly, no, baka one of the things kung bakit nag-decide sila to merge or to consolidate is para mas malesen yung kanilang cost of capital. Tapos ano pa, exhaust unused debt potential. Baka doon sa isang company kasi, hindi talaga siya masyado umuutang. So may mga debt capacity siya. Pwede siyang umutang. Which is gustong i-take advantage ng isang company. No? Baka yung isang company kasi is wala na siyang additional debt capacity, hindi na siya pwedeng umutang kasi na-max out niya na yung kanyang debt potential. So doon sa isang company, may mga debt potential pa siya. So pwedeng i-take advantage yung isang company. So baka pwede mag-combine sila para ma-utilize yung unused debt capacity na yun. Okay? Yan, may mga tax benefit, may mga effect kasi sa leveraging sa financial leverage, although that's on a different topic. Baka doon sa module 2 maisingit ko siya. Yan, reduce of bankruptcy cost. Sabi niya dito, may mga effects that possibly, no, because of the synergies in the earnings or effects din sa earning, possibly mas maliit yung chance of bankruptcy. Okay? So those are the financial motives. What's non-financial motives? Possibly managers, lang siya, personal incentive. Baka lang talaga, prerogative lang ng management. No? Yan, maka-benefit din sila. Siyempre, kung ikaw sa management, mas malaki yung minamanage mo, mas malaki nga lang responsibility. But obviously, you could expect more from the company. Greater salary, greater benefits. And also, ayun na nga sabi natin yung synergetic effect. Yan, baka may synergy. Ito, dinefine niya dito, no? Synergy, when the whole is greater than the sum of the parts. Yung sabi ko nga kanina, combination, mas malaki siya kaysa dun sa individual nila pag in-add up mo. Okay? So, baka may synergetic effect. Okay? So, pag value ng merger, well, may mga techniques tayo like net present value or the discounted cash flow method, which is, i-discuss natin yan dun sa next module kasi medyo mahaba to eh. Pag dun nag-discuss tayo ng capital budgeting. Yan. So, i-discount natin siya. Okay, that's how you value a merger. Paano tayo magbayad? Siyempre, number one, no, in a merger, pwedeng bayaran. Okay? Let's say, kunyari, pwede kasi na bayaran natin agad yung stockholders eh. 'Di ba? Babayaran natin yung stockholders kapalit nung company. O, 'di ba? For example, dito sa balik natin dito yung sa merger. Kung i-absorb ni A si B kasi meron siyang sariling stockholders eh. Tama? So, pwedeng si A, babayaran niya itong mga stockholders na to na kung magkano yung shares. Okay? So, para ang mangyayari, si B, isusurrender niya yung kanyang assets and liabilities to A. So, wala na itong mga dating stockholders na to. Si A, kinuha niya na yung assets and liabilities ni B. No? Possibly pwede ganun kasi bayaran ng pera. Okay? Instead of purchasing new plant, the purchases this has opted to acquire going concern. Kasi meron ng existing business eh. So, mas okay na yun kasi may business na eh. So, meron na siyang name. So, pwede rin na stock. Okay? Stocks yung ibabayad natin. So, what would happen is that, di ba, si B, for example, meron siya sariling stockholder. Okay? So, ang mangyayari, instead of cash, si A mag-i-issue ng shares. Mag-i-issue ng shares ni A dun sa stockholders ni B. Si B, ganun pa rin, i-absorb yung assets. So, basically, dito, syempre, yung original stockholders ni A plus, dadagdag itong mga to, yung stockholders ni B. Yan, dun sa combined companies. Ayan.
Okay? So, yung stockholders na dito na A and B is of course yung stockholder na A originally plus itong mga dating stockholders na B na binigyan ng shares ni A. So, yun na yung magiging setup dun. Okay? Parang change na siya. So, stocks to stocks. Pwede namang utang or bonds or preferred shares ibabayad, no? Okay. So, yun nga lang si B, yung mga dating stockholders ni B are not technically stockholders. Although sa preferred stockholder pa rin naman siya kasi lang walang voting power kasi yun. Okay, pero para silang creditors, no? Instead of being stockholders dito, magiging creditors itong mga to. Yung dating stockholders ni B. Okay? Or pwede namang deferred payment plan. So, ibig sabihin parang utang na lang muna tapos unti-unting babayaran. Specified time. Okay? So, yung pagbayad. So, ganun din. Basically, parang cash din siya pero unti-unti lang yung pagbayad. Deferred payment plan. Na meron tayong term na may encounter normal which is yung tinatawag nating tender offer. Bid by an interested party for the controlling interest in another corporation. So dito, tender offer nga siya. So medyo parang mabait na offer siya. So it's a bid na sabi, okay, bibili namin yung stocks nyo. Technically, yung gusto namin is the majority o yung controlling interest para maging under sa amin yung isang company. Para maging subsidiary, let's say si A, magiging subsidiary niya si B by buying the controlling interest ng stock. Si A, magbibid siya either sa management or sa stockholders. Pwede kasi yan pwedeng si A would go through the management of B. So, the management of B would go through stockholders. Or si A pwedeng unti-unti i-encroach niya, isa-isahin niya yung mga stockholders ni B para makuha niya yung mga shares hanggang makakuha siya ng majority stocks. Okay? Or ng controlling interest. Yung sinasabi natin. Yun yan, sa tender offer, syempre, normally, bibilin mo at a premium para ma-entice yung stockholders ni B na magbenta. Diba? Kung 10 peso yung share, tapos 10 peso rin yung offer mo, what's the enticing part there? So, mangyayari, yung offer mo dapat sa stockholders ni B, dapat mas malaki. Diba? Para mas willing yung mga stockholders na magbigay. Okay? So, yun yung tender offers na tinatawag natin. So, tactics to resist unfriendly mergers. Okay, may mga mergers na friendly or acceptable naman. May mga unfriendly or parang yung hindi acceptable dun sa mga stockholders, no? In particular. Baka ayaw nila. Okay? So, paano ba natin i-discuss lang natin yung iba. Meron tayong tinatawag na white knight. So, mayroong taga-rescue, no? If you're under attack, may isang company na, siguro possibly, sister company, no? Part ng umbrella na. Siya yung tutulong. Okay? Yan, yung iba dito, mga kasi siya The Pac-Man, the attacker becomes So maggagawa ka ng counter offer. Diba? Kunyari, ikaw yung gustong absorb, no? Ikaw yung gustong kunin. So, ikaw naman ngayon, syempre magka-counter offer ka, no? Para ikaw naman yung magiging attacker. Okay, shark repellents. Yan, revise stagger. Ito may mga pwedeng maglagay kasi sila ng mga provisions in the bylaws para ma-discourage yung isang company to take over yung isang company pa. Okay? Just like dito, stagger the directors. Okay? Normally kasi pag pinag-uusapan natin yung control, we're talking about voting, no? Voting stock, ordinary shares. When we talk about voting, normal syempre ang pinag-uusapan natin dito is directorship. Okay? Ang provision kasi sa corporation code dito sa Philippines sa atin is 5 to 10. 5 to 15 pala yung ating board of directors. So sabi niya dito, instead na sabay-sabay yung election, pwedeng paunti-unti. So that yung company natin, so that if
Yung iba na makakuha ng majority, hindi agad nila makuha yung control. No? So, unti-unti kasi yung pag-vote ng stock, ng directors natin. So, pwede yon para meron pa tayong time. That's one. Pwedeng, ito sabi niya, poison pill. So, baka pwedeng, ito yung management daw, devise a plan whereby the debt becomes due if the management is removed. Okay? Pag magte-take over. So, baka pwede yun yan. Siyempre, it takes, na siya, kailangan mo na ng usapan with the creditors dito, no? So maglagay kayo ng provision dun sa may debt agreement na ganun yung mangyayari. So pwede ganun. So syempre, pag ganun yung magiging case, medyo ma-discourage yung magte-take over. Kasi biglang pag nag-take over pala, tapos magiging due and demandable na agad yung debt. Medyo mahirap yun. Okay? Then yung iba kasi marami dito, sa kanya. Ito, staggered election of, na-mention na natin dito sa number 3 yan. Diba? Diyan maraming kasi yan klase siya, pero hindi naman siya, hindi naman common din talaga yung iba. Sa inyo na lang. Okay, yan, or ito, yung isa medyo maganda lang dito. For example, itong crown jewel transfer. Now, some companies kasi wants to acquire certain companies for certain factors. Meron talaga silang gusto makuha. No? For example, a patent or a technology na gusto nila ma-acquire or a product, no? Na very strong in the market. So, pwede yung sabi, pag tina-target sila, ibebenta na nila yung, although yung medyo, syempre, hindi naman siya maganda, no? But that's the point there. So, para hindi sila ma-take over, di-dispose na nila kung ano yung, yan sinasabing, desirable sa kanila, yung gusto ng company. Kaya sila iti-take over. Okay? So that's one. Okay. So another one of a restructuring na mention natin is divestiture. It's more like reverse ng mergers and acquisition natin. Baliktad siya. Mergers and acquisition kasi growing big. Diba? Mas malaki to Combine. Diba? Mas malaki siya. Ito medyo magbabawas. Okay, magpapaliit. Yan yung divestiture. So, ano-ano ba yung types of divestiture that we have here? Sell-off, bebenta ka na talaga. Bebenta ka ng subsidiary or division or product line. Okay, company. Well, spin-off, separation of a subsidiary from a parent with no change in equity ownership. So, pwede kasi na, for example, yung sa isang company, masyadong malaki na yung company. So, ang mangyayari, isi-separate niya na yung kanyang particular division. Okay? Just like, for example, yung sa history ng company ko before. Kasi kung titignan natin yung sa Ayala Land. Ayala Land, alam natin malaking siya malaki siyang developer. No? So, si Ayala Land, meron siyang under sa kanya, meron siyang para engineering something na division. So ito yung nagko-construct. Okay? So dati, this is just a department of Ayala Land. But Ayala Land has grown so big, lumaki na rin itong si engineering. Kaya yung engineering part na to, nag-separate na siya. Okay, nag-separate na siya from this supposedly one corporation, lumabas na siya at gumawa na siya ng sarili niyang corporate identity, naging na siya, Makati Development Corporation. Okay, which is now is basically the subsidiary, wholly owned subsidiary of Ayala Land. Okay, so dati it's just a division, pero ngayon sineperate na siya. Although basically part pa rin naman siya. Yun yan, as a subsidiary. No, meron na siyang separate legal entity. Advantage lang din pag meron kang separate na ganito sa subsidiary mo, this company could offer services then to other external clients. External yung tawag natin doon. Kasi ang talagang sineserve niya ay si Ayala Land. Pag may mga project yung si Ayala Land, siya talaga nagko-construct. No? So, kung ito yung construction wing, ang construction company niya.
Yun nga lang, aside from Ayala Land, it could also take projects from other, no, external na clients. So that's one of the advantage there. And also liquidation, hindi naman siya yung ano, no, in a way. So parang ganun din, no, ibebenta, parang ganun din dito. Ibebenta, but yung proceeds would be distributed to the stockholders. So parang liquidation din siya. Yun nga lang, hindi talaga siya yung liquidate na ibebenta mo yung mga assets. So dito, ibebenta mo siya as a whole, no? Yung isang buong division or product line o subsidiary. So pwedeng ganyan. Tapos babalik mo na yung pera syempre dun sa stockholders. Also, pwede naman yung going private. So, baka public ka. Pag public kasi, pag sinabi natin public company or publicly listed company, it means yung stocks mo are traded in the stocks exchange. Okay? So, maraming mga stockholders na nagbebentahan ng mga stocks mo. So, pwede ang sabi, yung mga stocks mo na yon, hindi na natin ito trade into a public. Benta na lang natin siya into a small group of people. No, meron kasing specific provisions yan doon sa corporation code. So, kung sino yung mako-consider natin as a private corporation at paano maging public. Okay? So, konti na lang yung mga tao may-ari. So, that's one, no? Of dito sa pag-diversity, going private. So, from a publicly listed company, kukunin mo na yung mga stocks, so unti-unti acquire mo, tapos bibenta mo na into a selected few number of people. Okay? And another one is itong tinatawag natin na leverage buyout. Okay? So, ganun din siya. Going private din siya. Okay? Yun nga lang, ang sabi kasi dito, 'di ba yung mga stocks natin ibebenta sa small group of people. Yun nga lang, siguro kung wala pa silang pambayad, gagamit sila ng debt capacity, no? So, utangin. No, utangin yung pera, no, sa company. So, yun yung pambayad dun sa mga previous stockholders. So, ang mangyayari, mag-utilize tayo ng maraming utang. Okay? Para mabawi natin yung mga shares dun sa mga dating stockholders. And then, para yung shares natin would then be sold to the small group of investors na to. Sabi na to. So, in effect, mas marami na yung debt. No? Mas marami na yung utang kaysa sa stock. So, leverage yung tawag doon. Okay, so that's it for our lesson 1. So, preparing na lang for another topic for lesson 2.